So, ganito mga kababayan. Since 2010 until 2014, nakikipaglaban po ako para sa ating bansa, para sa ating bayan, para malinis ang ating election system. That's 14 years of my life. I dedicated in the service of this country without pay and without any expectation from you na babayaran niyo ako o susuklian niyo ako. I did it because it is my civic duty as a citizen and as a lawyer. Obligasyon ko yun. Umabot ako sa punto na nabuwis ang buhay ni Richard Santillan, a person who has served me for more than 11 years. Up to the day he died, he was serving me loyally and faithfully. Nabuwis ang buhay niya dahil dito sa pinaglaban ko. And it was very painful because I lost the most trusted person I have. 11 and a half years, ginugol niya yung buhay niya with me. Nakunti lang yung sahod niya, but he understood what I was fighting for. Tas, umabot din ako sa punto na tumulong ako nitong mag-asawang Marcos, si Lisa at si Bongbong. Hoy, 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 hoy. Bumisik ka na Pinoy. Hoy, 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 hoy. Pag sinabing yung, pag nag-demand po kayo ng apology, in the first place, don't blurt anything na hindi nyo alam yung istorya. Because, pag sumagot yung kabila, like in my case, pag sumagot ako, and makita ng taong bayan na meron pala akong malaking rason, a very, very big reason kung bakit ko sinabi yun, na mapapahiya po kayo. Lalabas pong, ano bang termino doon? Sa walang alam, di ignorante. Ignorante, diba? yes. I mean, you are supposed to be honorable members of Congress. So, it goes without saying na bago kayo magsalita on any issue, just don't blurt out anything like that. Na you are demanding an apology from me when you do not actually know the entire story. The fact na sinabi ko yan, mga kababayan, simple lang ang logic dyan. The fact na sinabi ko yan, and I was very angry, merong rason yan. Hindi naman ako nagdrama doon eh. Hindi naman ako tumuntong sa entablado at nagdrama doon for nothing. Pumunta ako doon with the sole purpose na ipaglaban ko ang ating sambayan ng Pilipino. So before any one of these honorable gentlemen would require or demand a public apology, no less than a public apology, mga kababayan na, they're trying to tell me na mag-sorry ako dahil nagkamali ako, of which I am not. Hindi ako nagkamali. May underlying basis ang aking sinabi at hindi ako nagkamali in that regard. So, kaya nag-post ako, Ate Claire, mga kababayan, never ako mag-apologize because I was never wrong. From my point of view, hindi ako nagkamali. Tama yung sinabi ko. May basihan yan. Kaya po, with respect to the Deputy Commissioner of the Bureau of Immigration na sumulat siya kay Chief Justice Ismundo, at pinapaimbestigan niya ako with a view of disbarring me, ipapadisbar nila ako. Well, sasagutin ko yan because that is part of the process because the Supreme Court does not know. Ostensibly, ang nakikita mo lang yung public statement ni Glenn Chong. Kapag kung nandito ka lang sa harap ko, you see, may predicate pa yun. Kapag kung nandito ka lang sa harap ko, sinampal na kita back to back. And then, kung yun lang ang titingnan mo, lalabas kong masama. Yes. But ang point there is, nilatag ko naman eh. Bago ko sinabi yun, nilatag ko in the very same speech. So nobody, not Congressman Janet Garin, not Congressman Ace Barbers, not Congressman Johnny Pimentel, not Congressman Anthony Goles, can say na we're ignorant of the reason. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi nyo pwedeng, kayong apat, and including si Laugan yata yun eh. Daniel Laugan. Yung Deputy Commissioner ng Bureau of Immigration. You cannot feign ignorance. Hindi nyo pwedeng sabihin na, hindi namin alam yung rason because nilatag ko muna. Nag-istorya muna ako bago ako dumating doon. Because that is a conclusion. That is a conclusion. After ko sinabi yung underlying reason, may isang grupo daw, magpa-file din sila ng disbarment complaint against me. Sige, go ahead. That is your right. But you cannot stop me kung anong isasagot ko. Kasi kakalagkarin ko talaga si Lisa Marcos sa sagot ko. Because if there's any lawyer worthy of disbarment, that is Lisa Marcos.
Attorney Glenn. Hindi ako. Okay. Yes, Ate Claire. So, let's, for example, ipagpalagay natin, kunyari, lang nagmamaang-maangan itong mga kongresista na ito na hindi nila alam yung underlying factor. Sabihin natin uli sa vlog na ito kung bakit nagsalita si Glenn Chong na jajampalin niya ng back-to-back itong Judas o itong Satanas na si Lisa Marcos. Ano yung factor para ito sa mga kongresista? O sige, ulitin ko. And Yes. pay special attention. Congresspersons Garin, Pimentel, Barbers, Goles, at yung BI Commissioner, Deputy Commissioner na si Laugan. And the group na alam ko naman kung sinong personality behind this group eh. We will unmask that group at the right time. Yes. If they will push. So, ganito mga kababayan. Since 2010 until 2014, nakikipaglaban po ako para sa ating bansa, para sa ating bayan, para malinis ang ating election system. That's 14 years of my life. I dedicated in the service of this country without pay and without any expectation from you na babayaran niyo ako o susuklian niyo ako. I did it because it is my civic duty as a citizen and as a lawyer. Obligasyon ko yun. Umabot ako sa punto na nabuwis ang buhay ni Richard Santillan, a person who has served me for more than 11 years. Up to the day he died, he was serving me loyally and faithfully. Nabuwis ang buhay niya dahil dito sa pinaglaban ko. And it was very painful because I lost the most trusted person I have. 11 and a half years, ginugol niya yung buhay niya with me. Nakunti lang yung sahod niya, but he understood what I was fighting for. Tas, umabot din ako sa punto na tumulong ako nitong mag-asawang Marcos, si Lisa at si Bongbong. Ulitin ko, ni piso, wala silang binayad sa akin. And I was happy volunteering for them because it was my advocacy. Deep in my heart, I know I was helping my country more than Lisa Marcos or Bongbong Marcos. So, mga kababayan, dyan sa punto na yan, when they called me to defend them in 2016, meron kaming tacit understanding na pag umabot naman tayo sa punto na you get to place yourselves in power, linisin natin yung election system. Kaya nga, mga kababayan, hindi ako humingi ng piso sa kanila, bayad. No matter what. And they call me anytime. Kahit alas 2 ng umaga, nandun pa ako sa bahay nila. Oh, I work without pay. There was even a point, they disown me. Walang problema sa akin yun. Pero meron tayong clear understanding na when you get to power, palitan natin si Smartmatic, linisin natin yung election system natin. In fact, si Bongbong Marcos was speaking exactly about hybrid election system. The hybrid election system I presented to him. So, naniwala ako dito sa dalawang ito. O, nung pinatay si Richard, sabihin na lang natin, ni piso wala kayong inabuloy. Gastos ko lahat. Yeah. Gastos ko yung kabaong, gastos ko yung puntod, everything. Magkwintahan pa tayo, wala kang binigay, wala kang binigay. Although you acknowledge na nabuwis ang buhay ni Richard because of your protest, because of that testimony doon sa Senado. Oh. Ano bang pinadala nyo? Bulaklak lang. Kahit pag bisita, hindi naman lang kayo bumisita, hindi man lang kayo dumalaw. Bulaklak lang ang pinadala nyo, but I understand that. I understood that. Oh, we have understanding. Okay lang, walang problema. Tapos pagdating sa punto na pinatawag nila ako, inutusan ako na pumunta ka sa headquarters kahit twice a week man lang. Tinanong ako kung magkano ang bayad. Sabi ko, hindi ako magpapabayad sa inyo. Because I have always been faithful to my advocacy. We are already at the point na pwede tayong manalo at malinis natin yung election system. Finally, makakapagpaupo ang taong bayan ng mga matitinong lingkod bayan dahil hindi mabibenta yung election system. Wala na si Smartmatic. O anong promise ni Lisa Marcos? Sige, pag nanalo tayo, gagawin kitang commissioner ng COMELEC. Pagkatapos gawin kitang chairman. You see? O, wala akong problema. Tinupad ko yung utos niya. O, tinupad ko yung iba pa mga utos niya. O. Then pagkatapos, pinadala ako dun sa meeting ng Smartmatic. Dito sa Pilipinas. Meeting with Smartmatic, partners ng Smartmatic. December 10, 2021. Yung correction natin, Claire. O. Ulitin ko, nandoon ang representative ni Tambaloslos. Walang representative si Sara Duterte doon.
Doon sa meeting kay Cesar Flores, ang dating dating presidente ng Smartmatic, nandun ako. Nandun si Lisa Marcos, nandun si Cesar Flores sa video. Pinatago nila ako sa gilid. Tumago naman ako sa gilid. Para lang matuloy yung meeting kasi baka matakot daw si Cesar Flores, makita ako doon. Walang representative doon si Sara Duterte. Then yung third meeting, yun na yun. Guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. Sabi ni Lisa Marcos, I need 2 technical guys. Tapos sabay lingon sa akin, Duro, but not you because they hate you so much. Pagkatapos dyan, anong pinagdaanan ko sa kamay ni Lisa Marcos? Ayun na yun, Ate Claire, yung Yes. di-discuss natin. Oh, Mhm. Hindi na nila ako inimbita doon sa Tinapon ka. victory Tinapon ball nila. Pero nung birthday niya, na walang pumupunta, tinatawagan ako. Okay. So, nung inauguration, hindi nila ako inimbita. Okay lang sa akin yun. Tapos pinaglaruan na ako. Oh, mag-file ka na ng application. Hindi naman ako nag-file actually. This June 5, tinawagan ako. O sige, mag-file ka na. Nag-file ako. Anong ginawa nila? Binaypass ako 3 times sa COMELEC. But they never heard even a word from me. Wala, hindi ako nagreklamo. I just kept silent. Tapos pumunta si Ivan Oy sa akin at si Hubert Guevara, Senior Deputy Executive Secretary at DICT Secretary. Inalok yung commissioner ng NTC. O kahit mababa yung posisyon, tinanggap ko. Nilunok ko yung pride ko. Anyway, tulad ng sinabi ko, gusto kong dublihin ang free data ng bawat Pilipino para makasave man lang kayo. You will get to enjoy your internet connection. Mhm. Pinirmahan ni Bongbong, binawi ni Lisa. Oh, pero hindi rin ako nag-complain. Oh, ang sinabi ko lang sa kanila, kahit kunting respeto man lang binigay nyo sa akin na pinaalam nyo sa akin kaysa i-announce nyo na lang dyan. Marami nang nakakaalam nun eh. Mhm. I-congratulate na ako ng media nung December eh. Tapos binawi nyo. Tapos wala man lang notice sa akin. Sabi ko, sige, kakalas ako sa inyo. Oh, pinagpili ko sila, mga kababayan.